Balik naman tayo ngayon sa mga interesting topic mga kapatid. Mula rito kay Pinoy Mystery Channel. Ito mystery din to eh. Bakit daw napakarami ang nawawala sa Alaskan Triangle? Diba merong Bermuda Triangle. Dito sa Pilipinas meron din tinatawag na triangle. Nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. Pero ito naman Alaskan Triangle. Bakit ang dami nawawala pag triangle no? So yan ang ating aalamin ang misteryo, ano ang mga hiwaga na nababalot dito sa lugar na to mga tol. Yan ang ating aalamin mula rito kay Pinoy Mystery Channel. Huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga ganito tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa mga kapatid, panoorin na natin to. Alaskan Triangle, ang lugar kung saan libu-libong katao na ang nawawala. Tahanan ng matatayog at nagyayelong mga bundok. Pero sa paanan ay makapal na kagubatan. Ilang daang mga eroplano pang sibilyan at militar ang tumawid doon at naglaho na parang bula. Ano kaya ang sanhi ng mga misteryosong kaganapan? Dahil ang ba sa bagsik ng panahon o may sikreto itong tinatago? Magugulat ka sa malalaman mo na tinawag nila itong Land of the Missing dahil sobra na sa 16,000 katao ang nawawala sa gitna ng Tatsulok. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Alaska. Hindi na tatawaging Land of the Missing yun kung wala lang no? Ang Alaska ay bahagi ng Estados Unidos, pero halos nakahiwalay ito at nasa bandang kaliwa ng bansang Canada, katabi lang ng British Columbia. Wala pang 100 kilometro ang layo mula sa Russia na dating may-ari nito kung tatawirin ang Bering Strait. Ito ay napakalaki at 6 na beses na mas malawak pa sa buong Pilipinas. Pero mas marami pa ang nakatira sa Pasig kumpara sa Alaska. Nandoon rin ang pinakamalaking glacier at pinakamalaking gubat sa buong Amerika. At mayroon itong 3 milyong mga lawa. Bagamat napakalamig, ito ang tinaguriang Land of the Volcanoes. Dahil mayroon itong 130 mga bulkan. At 9 na po ang aktibo na sa anumang oras ay inaasahang sasabog. Ilan lamang ang mga ito sa nakamamanghang katangian ng Alaska. Pero ang talagang nakabibighani sa lugar ay kung bakit libo-libo ang nawawala doon. Ang sabi sa The Manual na mas maraming nawawalang tao sa Alaskan Triangle kumpara sa ibang lugar. Bagamat marami ding nawawala sa Pilipinas, pero karamihan ay dinudukot at yung iba ay nadidisgrasya. Ang missing person sa Alaska ay kakaiba. Ang mga ito ay tunay na naglalaho. Sinabi sa Medium na kada taon sobra sa 2,000 katao ang nawawala sa lugar. Nagsimulang mabalita ito noong taong 1950 nung nawala ang isang eroplano ng Air Force na C-54 Skymaster na may lulang 44 na katao. Pagtawid nito sa teritoryo ng Yukon, biglang nawala ang signal nito sa radar ng Air Force. Matapos lamang ang ilang araw, dinumog ng American at Canadian Army ang teritoryo upang maganap. 7,000 tauhan ang ginamit upang suyurin ang nagyayelong bundok at ang makapal na gubat. Pero sa kasamaang palad, ang eroplano at mga sakay ay hindi natagpuan. Yun ang matinding pagkawala Katulad kanina kinumpare niya diba sa Pilipinas, dito nawawala kasi dinudukot na aksidente. Pero later on is natatagpuan pa rin naman. Kung hindi, buhay pa, injured, pero yung iba naman sinuwing palad. Pero dito as in talagang nawawala without a trace. Matapos ang 2 dekada, taong 1972, isa pang eroplano ng mga kano ang nawala. At hindi lang ito basta-bastang eroplano dahil ang lulanay, ang House Majority Leader ng Estados Unidos
na si Hale Boggs at 2 congressman ng Alaska na sina Nick Begich at Russell Brown. Pagdako ng sasakyan sa pagitan ng Juneau at ng lugar ng Anchorage, bigla itong naglaho. Sa loob ng 1 buwan, halos 100 eroplano ang naghahanap. Siyempre, sa dami ng kasali, inaasahan na makikita nila ang mga politiko. Diyan sila nagkamali dahil hanggang ngayon, walang bakas ng eroplano. Grabe. Siguro marami nang nawala na hindi na-airport noon, pero dito lamang natauhan ang marami. Nang sinuri ang lugar, napansin na kadalasan ng mga nawawala ay nasa loob ng 3 teritoryo ng Utqiagvik Beach sa siyudad ng Barrow na nasa itas na dulo, ng Anchorage sa kaliwa at ng Juneau sa kanang ibaba. Dito, nabuhay ang kinatatakutang Alaskan Triangle. At mula noon, mas dumami na ang naitalagang nawala sa lugar. Ayon sa Distractify, sobra nga sa 16,000 katao ang nawawala sa Alaskan Triangle mula pa noong 1988. Kasama nga sa mga nai-report ay libu-libong mga hikers at mga turista na naanyaya sa mga tanawing maganda sa paningin. Pero mabagsik naman kung ito ay tatahakin. Mula 1988, 16,000 mga tol. Ang kakaiba dun yung eroplano, kahit yung mga bakas ng eroplano kung bumagsak man, no, pinagbagsakan, talagang hindi nila nakita, no, hanggang ngayon. Ano ang dahilan ng mga pagkawala? Ang kalagayan sa Alaskan Triangle ay hindi para sa mga mahinang loob. Doon, paiba-iba ang tatahakin. Maraming kuweba at nakatagong balon na kung hindi mag-iingat ay siguradong lalamunin ka ng buhay. Mga higanteng bangin na sa ibaba ay ilog kung ikaw ay madudulas. Pero kung malas ka, bato-bato ang iyong babagsakan. Wala. Sa kagubatan naman, kung hindi mo alam ang iyong pinanggalingan, siguradong hindi ka rin paaalisin. At kung sa ere ang pag-uusapan, hindi ka pa rin ligtas. Pabago-bago ang ihip ng hangin, pati direksyon ay hindi mo matitiyak. At madalas, umuulan pa ng yelo na kung kayo ay aabutan, masisira ang kagamitan ng eroplano. Ilan lamang ang mga ito sa maaring dahilan kung bakit mapanganib ang nakamamanghang tanawin. Subalit bukod dito, may mga kakaibang karanasan ang mga taga roon. Karanasan na ikinagimbal ng mga dumadayo. Protected to. Katulad ng pahayag mula sa Journal News na sa isang bayan ng Port Luck na noong taong 1920 ay tinitirhan ng mga mangingisda at ng mga katutubo. Mga taong 1930 sa anong dahilan maraming namamatay at mga nawawala, madalas mga kalalakihan. Hanggang sa kumalat ang balita na nakita sa makahoy na bahagi ng gubat ang isang tila hayop na mukhang taong unggoy, puno ng balahibo, malaki ang paa at may pangil. Pagpasok ng taong 1950, ang maliit na bayan ay naabandona. Naiwan na lang ang mga bahay, palaisdaan at mga kagamitan. Marami ang naniniwala na ang mga taga-roon ay naging biktima ng isang mabagsik na nilalang. Hanggang ngayon, mayroong mga nagsasabi na ang nilalang ay isang shapeshifter o isang nag-iiba ng anyo, katulad ng pinahayag sa Cryptoville, na isang lalaki ang hinabol sa ilog ng isang napakapangit na mukhang demonyo. Hindi tao at hindi rin unggoy, parang pinagsamang tao at unggoy ang itsura. Tinawag itong Kushtaka ng mga katutubo sa Alaska. Ayon sa mga taga-roon, hanggang ngayon ang mga sinasabing nilalang ay nabubuhay pa rin dahil sa liblibang gubat, maraming pagkain at bihira ang tao. Subalit iyan ay sa lupa. Paano naman yung mga nawawalang eroplano mula pa noong taong 1950? Inulat sa Anchorage Daily News. Wait lang, no? Doon sa kagubatan na sobrang lawak mga tol ay hindi rin malabo, 'di ba? Hindi naman na-explore lahat 'yan eh. Marami pang unexplored diyan. Parang karagatan 'yan eh. Hindi mo alam kung iba pang mga nagtatagong nilalang diyan eh. Pero dito sa kagubatan, posible. At talagang posibleng walang ebidensya dahil masyadong mailap to, no? Kung meron mang mga talagang nakasaksi sa kanila, wala na sila para ikwento pa yung nasaksihan nila, 'di ba? Yun na yung
una at huling sandali na masaksihan nila kung ano man yung nilalang na nagtatago rito. Posibleng may ganun talaga, di ba? Na noong taong 1947, 3 dalaga na anak ng mga sundalo nakakita ng ilaw na taas-baba sa langit. Oh, UFO Ang naman. sabi ng 3, napakabilis nito, mas mabilis pa sa mga eroplano. Ang kanilang pahayag ay nakatala sa kasaysayan ng bayan ng Anchorage. Pinariingan din ito sa The Travel. Marami ang nagbigay ng kanilang paliwanag at paniniwala dahil sa maraming report hinggil sa UFO ang natatanggap sa lugar. Bukod doon, ang mga nawawalang sasakyan ay sinasabing nakararanas ng kakaibang anomalya sa kanilang mga kagamitan na dulot ng electromagnetic field. Yung iba ay saksi sa mga kakaibang vortex o nakamamanghang lagusan. Sa katunayan, hanggang ngayon, marami pa rin ang mga namamataang UFO sa Alaska. Katulad noong Pebrero ngayong taong 2023, sabi ng insider na isang UFO ang pinabagsak ng mga kano sa itaas ng Alaska. Ayon sa mga piloto ng F-22 fighter jets, nagulo raw ng UFO ang kanilang kagamitan at wala daw itong propulsion system. Ano't ano pa man ang katotohanan, ang kaba ng mamamayan hinggil sa mga UFO, sa mga vortex at magnetic field sa lugar ay kinatatakutan pa rin. Sa kasalukuyan, ang libu-libong katao na nawawala sa lugar ay hindi pa rin nahahanap. Ganun pa man, patuloy ang mga hikers at mga turista sa pagtahak sa napakabangis na bulubundukin ng Alaskan Triangle. Marahil sa hinaharap, mabibigyan liwanag ang tunay na nagaganap sa nakamamanghang lugar. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo man o hindi ang mga sinasabing UFO, kakaibang nilalang at mga vortex at lagusan, ang hiwaga sa Alaskan Triangle ay mananatiling nakatatak sa isip at puso ng tao. At ang libu-libong nawawala sa lugar ay paalala sa atin na ang puwersa ng kalikasan ay hindi mahihigitan at hindi malalampasan. Gaano ka man kainam sa pagtahak, ang iyong buhay sa bagsik ng kalikasan ay nakasalalay. Saka marami din siguro mga mababangis na animals dyan. Halimbawa, ikaw maaksidente dyan, di ba? Nahulog ka at yun yung katapusan mo, nadulas ka, tumama ulo mo sa kung saan. Diba? Ubusin ka na lang nila, 'di ba? At wala na talaga makakakita sa iyo. Pero ang kamangha-mangha doon mga tol, yung eroplano, kasi syempre, yung mga debris nun, 'di ba? Tatagal pa ng daang taon 'yun o dekada, 'di ba? Pero hindi nila natagpuan talaga. Paging eroplano, no, isipin mo saan napunta 'yun. 'Di ba? Hanggang ngayon hindi nila matagpuan. Pwedeng pumasok daw sa isang vortex o lagusan. At saan papunta? Yun ang imaginein mo, di ba? So napakarami talagang hiwaga, misteryo, natatago pa rito sa ating daigdig na minsan talaga ay magiging hiwaga at misteryo dahil hindi pa rin natin maipaliwanag magpahanggang ngayon. Kung meron kang opinion ikaw, ano ang masasabi mo? Totoo nga ba ang hiwaga dyan sa Alaskan Triangle? O talagang yung mga 16,000 na nawawalang tao ay sinuwimpalad na lang talaga sila at kinain na lang sila ng kalikasan? No, ano sa tingin mo? Comment ka sa baba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.